So isang napakagandang helmet na naman yung i-review natin. Syempre tatalakayan natin kung anong kagandahan nito, and then kung ano ma-feel natin, and then kung ano pa yung masasabi natin. Syempre sasabihin na natin dito tungkol sa helmet na to. So sa hindi nakaalam, isa tong Sik Ace Sport. Ayan, may nakalagay dito Sik Ace Sport na nakalagay sa kanya dito sa body ng kanyang shell, no, sa helmet na ito. So I think, correct me if I'm wrong, pero I think medyo mahirap na tong hanapin sa mga shop kasi sabi ay isa tong sa limited edition ng kulay na Sik Ace na nirelease ng SEC. So ayan, napakaswerte nito kung sino makakabili kasi nga isa siya, nabilong siya sa mga limited edition na design ng SEC or Sik Ace Sport, no. So meron pa siyang ibang kulay, basta parang snowy type na kulay, parang brown, black, and then may white. Parang patig yung kulay niya, meron pa siya. And then may latest pa nito, yung pinaka-latest nito ay maganda din yung kulay niya. Makikita niyo yan sa mga future na video natin. Syempre, i-feature natin yan dito, yan nire-review, sabihin natin or i-compare natin dito sa helmet na to. So, I think kung hindi pa kayo nakakita ng Sik Ace, nirelease ata, kung hindi ako nagkakamali, yung Sik Ace, una kong kita is first month ng 2023, nakita ko na yung Sik Ace, no? So, isang napakagandang design na to. And syempre, yung kanyang looks ay parang helmet na kung familiar kayo sa EGV na full face, ayan, yung shape nito ay para magkapareho lang sila. Siguro doon binase yung kanyang design sa EGV type na helmet, no. So napakaganda, pointed dito sa harap, and syempre naka-aerodynamic kasi nga napaka slim dito sa may harap. Yung iba kasi medyo palapad, so sa kanya medyo nag-slim dito. Kumbaga parang aero type na siya. Ayan, tignan nyo muna before natin hawakan. Ayan, tignan nyo siya. So nga pala, yung lens na stock ay kulay blue. And then, syempre, dual visor. Hindi mawawala sa kanila yung kanilang dual visor. Syempre, sekto. And then, yan yung gap. Ayan, isang daliri. Yung gap. Dito naman, parang nanotice ko sa kanyang ilong na part or sa nose ay medyo malaki yung butas compare ko sa iba nilang nirelease na helmet. So, isa tong full face. Ayan, sa mga hindi nakaalam. And then, syempre, nga pala, before natin makalimutan, meron siyang free na anti-fog sticker. Dito siya nilalagay sa loob. Pero I think, sinasuggest ko siya mostly sa mga bumibili ng Sik Ace na ilagay nila sa kanilang clear visor, hindi sa mga dark type na lens, no? Kasi kapag umulan, medyo madilim. So, mas maganda siyang ilagay sa clear na visor, yung kanyang free na anti-fog na sticker. And then, kung gusto mong lagyan naman ng peel-off, pwede din siya. May lagayan din dito sa labas. Ayan. Tingnan natin yung kanyang foam. Ayan. Napakaganda. Napakagandang kulay. So, kung naghanap ka ng helmet na napaka-attractive yung kulay and design, ito yung masasuggest ko. Siyempre, may nakalagay dyan sa likod, DOT-FMVS. Ayan, ICC. And then, may logo ng Philippines. And then, meron siyang labasan ng hangin. Ayan, sa likod. Ayos yung kanyang design. Napakaganda ng kanyang spoiler. Tignan nyo, ayan. Ayan. O nga pala, yung kanyang weight, parang nasa, kung i-compare ko sa helmet ko na 1.5, I think ito yung 1.550 or malapit na siya sa 1.600 grams, no? Ayan. And syempre, yung kanyang foam, ayan. And nga pala, yung kanyang strap or ang lock dito ay quick release. And then, yung kanyang foam, ayan. Tignan natin kung mayroon siyang lagay ng intercom. Para magka-idea na kayo. Baka gusto nyo lagyan ng intercom. So, wala siyang pabilog dito na mostly sa ibang helmet nila. Meron space dito na pabilog. Pwede yung lagyan ng intercom. Pero itong model na to, Sik Ace Sport, na ganitong kulay, wala siyang intercom na lagayan dito. Ewan ko lang kung pwede, pero mas sigurado ako na hindi to pwedeng lagyan ng intercom kasi medyo mababaw lang yung parang space dito sa my ears. Ayan. So, ayun, yung kanyang foam at padding same pa rin nung version 1 na lumabas ng first January or first week ng January this 2023. Ewan ko lang kung yung bagong Sik Ace na nilabas nila last week, this December na nakita ko. Siyempre, umorder ako agad pero dadating yun mga first week na naman ng January. No? So, every January may bagong Sik Ace. Ewan ko lang kung napakaganda nun or same pa rin or yung bigat niya. And then, i-review natin, i-compare natin dito sa old kung ano yung nakikita natin sa feature natin or sa future na video natin. So, sa ngayon, ito muna yung kung ano na-feel natin. Ayan. Ano lang siya? Hindi siya kagaya ng mga MT or mga Spider Corsa, ano pa ba? LS2 or Access na smooth yung paddings, no? So isa tong Sik Ace, kung i-compare ko ito mismo sa ibang kagaya ng Spider Corsa, MT helmet na Stinger, mas medyo matigas siya. Comfy naman siya pero hindi siya masyadong malambot compared doon sa helmet natin na yung MT helmet natin na Revenge 2. Medyo matigas lang siya pero comfy naman.
And syempre hindi tayo bias kung ano lang yung nafe-feel natin, syempre sasabihin natin. And then sa size naman, kung I think kapag XL ka, parang the same lang din sila ng mga XL ng MT kung i-compare natin. And then sa Spider na full face din, parang mag-the same lang din sila ng size or kalaki or laki ng space dito sa ulo, sa loob, I mean. Ayan. So ayan lang siguro masasabi ko sa helmet na to. Hindi ako nagkakamali, nasa 1.6 na to or 1.550 something. Excuse me, yung kanyang weight. So syempre marami pa tayong video na i-upload. Paki-subscribe lang and then like. And then follow nyo kami sa aming page, no? Sa Cycle Speed Iloilo, yung aming store. And then syempre sa channel natin, which is kung saan kayo nanonood ngayon. Sana ay mag-subscribe kayo and then dumami tayo. And then syempre marami pa din tayong video na i-upload dito sa YouTube channel natin. Mostly mga reviews about helmet or kagamitan sa mga pagmumotor, no? So hindi ko napabahay ng video na to. Salamat sa papanood. Sana ay nasagot natin yung mga comments niyo dyan, mga katanungan. And then sa mga nag-subscribe, salamat. And syempre siguro ma-upload ko to before Christmas or patapos na ng Christmas. Ma-upload natin to. Sana mapanood nyo yung mga video natin dyan ng mga past at makakuha kayo ng idea. So hindi tayo nagpo-fully review. Ang ginagawa lang natin, in-introduce natin kung ano yung pwedeng maging bagay sa iyo or choice mo. Baka bumili ka ng isang helmet na hindi mo pa nakita, at least mapanood mo to, magkakaroon ka ng idea. And gusto na yan para sa akin, at least nakatulong ako sa inyo. And then nasabi ko kung ano mga thoughts ko in person. And then iba pa rin kung nakita mo talaga in person. So yun lang sa video na to. Peace and Merry Christmas and Happy New Year. See ya!